Oh, siya na nga nagsabi eh. Kaya madali ang pagpatay dito sa Pilipinas, madaling pumatay kasi nasisira kaagad yung mga ebidensya. O, sa pamamagitan ng mga bagay na yun, mga ka-GP. Okay? Pa. Oh, eto mga kababayan, pag-usapan naman natin itong si Attorney Ubo. Bakit Attorney Ubo? Eh, di ba? Attorney Kaufman. O, mga kababayan, ano ba itong si Attorney Kaufman, mga ka-GP Natics? Gumagawa na naman ba ng pera ito? Wala na naman bang pera si Attorney Kaufman at kailangan niya na naman na kikilan? Kailangan niya na naman po na datungan ang mga Duterte? Biruin niyo mga kababayan, ay may ipinapakalat ito ngayon. Binabanatan niya itong si Attorney Claire Castro. Hindi ko alam kung ito ay inutusan nitong si Sara Duterte. Bakit kanyo mga kababayan? Eh, tila baga, sinasabihan niya itong si Attorney Claire na isang fake news peddler. Bakit? Mga kababayan, sabi niya, wait, tago muna kita, doktora ha, natatawag kitang attorney. Oh. Sabi niya Attorney Kaufman, mga kababayan, ay ito. Sabi niya, I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job I'm doing. Just as much I wouldn't interfere with the job that she is doing, peddling misinformation of her own administration. Biruin nyo mga kababayan, parehas na po sila ng naratibo na itong si Sara Duterte. Hindi ko alam mga kababayan kung sino ang nagturo dito. Tinuruan ba ito ni Sara or nagpatulong ba si Sara dito na tirahin itong si Attorney Yusek Claire Castro, mga kababayan? Kasi natatandaan ko pa, ang laging banat nitong si Sara Duterte, garbage in, garbage out. Kung ano daw yung pumapasok kay Claire, ganun din yung lumalabas. Basura, mga kababayan. Yan ang sinasabi niya. At ito daw ay tagpapakalat ng misinformation. Ngayon, itong si Kaufman, mukhang inadapt niya na yung mga salita ni Sara Duterte, mga kababayan. Talagang DDS na rin ang datingan ni Attorney Ubo. Di ba? Sasabihin niya, peddling misinformation of her own administration. Parang sinabi niya talaga dito, mga kababayan, tagapagpakalat daw si Attorney Claire Castro ng misinformation or ng mga fake news. Ano bang fake news ang pinapakalat ni Attorney Claire Castro? Sige nga, give me some. Baka meron. Wala ka naman binabanggit, mga kababayan. At saka, kung pinakikialaman ka ni Attorney Claire Castro, unang-una, yan naman ay, 'di ba, karapatan niya bilang isang palace officer or sabihin natin bilang isang Pilipino dito naman sa Pilipinas ay may press freedom naman. May freedom of speech, 'di ba? Halatang-halata ka naman kasi Kaufman talagang pera-pera lang. Biruin nyo, ang hilig-hilig mo pa, ikaw actually ang fake news peddler. Biruin mo, sasabihin mo na yung interim release ni dating Pangulong Duterte wala pong tawag dito, wala daw pong kumukontra doon sa mga counsel ng ating mga biktima. Halaka. Oh. Samantalang mga kababayan, anong wala? Ayun nga, pinipigilan nga nila 'Di ba? Oh, ngayon hindi natuloy. Walang nangyari doon sa inyong interim release. Halaka. So sino ngayon ang fake news peddler? Kala ko ba okay lang doon sa mga prosecutor doon sa inyong hiling? O bakit? Nakauwi na ba si Digong Duterte? Meron pa kayo nalalaman na meron daw mga kababayan bansa na kasapi po ng ICC
or ng Rome Statute na pumayag na ampunin daw si Digong Duterte. Paano kayong maaari na mayroong pumayag? Kaya lang mga kababayan, bago tayo pumunta sa pagpayag, ang tanong, pumayag ba ang ICC sa interim release ni Digong Duterte? Kayo nagpakalat noon, Atty. Kaufman, tapos ngayon, si Atty. Claire Castro, ang binabanatan mo na fake news peddler. Parang hindi naman ata maganda yon. Diba? Ano to, Mr. Kaufman, hindi ka na rin nag-iisip? Ha? Or gaya-gaya po tumaya ka na lang kila Sara Duterte. Ha? Ginagaya mo na lang yung naratibo nila na itong si Atty. Claire Castro ay garbage in, garbage out. My God, I hate drugs. Diyos mio. Sabi ni Rebecca Paule, nadagdagan siguro ang bayad ni attorney niyan, kaya pati si Atty. Claire ginagamit na nila. Ipalagay ko ano to mga kababayan. Para lang umingay at para palabasin na meron po silang ginagawa. At syempre, pag may ginagawa ka, additional bayad. Tama ka, Ma'am Rebecca Paule. Kapag nanahimik ka kasi, sasabihin ng kampo nila, Sara, wala ka namang ginagawa. Bakit kukubra ka na naman ng pera sa amin? Pero pag halimbawa ito sila ay laging nag-aapila, kunwari may nilalabas na mga issue, syempre additional bayad yan. Diba? Tama ka, Pilipino Ako Channel. Parang wala nang maisip itong si Atty. Kaufman, mga kababayan, kaya nangungopya na lang ng narrative. Diba? Para kunwari, siya ay kamping-kampe sa mga Duterte at palabasin na talagang ako ay sa inyo ako, kampi talaga ako sa inyo. Sasabihin ganon. Na parang naka-back up ako sa inyo. Tama yung sinasabi nyo na si Claire Castro at itong kamag-anak niya na si Franz Castro ay puro basura ang sinasabi. Ginaya na lang. Diba? Malaki daw kasi bayad sa kanya. Kaya need niya ng lumebel sa utak ni Sara. Diyos mio, Marimar. Mga kababayan. Pagdating sa dulo niyan, iiwan niya rin yan si Digong Duterte, mga kababayan, pagdating na po ng September. Remember, July na ngayon, August, September, 2 buwan na lang. Nanganganib na itong si Atty. Kaufman. Baka matapos na ang serbisyo niya dito kay Digong Duterte. Ako naniniwala po na tinuruan lang itong si Atty. Kaufman. Or pwedeng sabihin natin, by his initiative, nagayahin si Sara Duterte para palabasin na naiintindihan niya at sumasang-ayon siya sa sinasabi ng mga Duterte laban po kay Atty. Claire Castro. Kasi palagay ko, mga kababayan, itong si Sara Duterte, wala nang dating dito kay Atty. Claire. Kahit anong sabihin ni Sara, binabara ni Atty. Claire. Kaya kailangan niya ng backup. Kailangan niya si Atty. Ubo, mga kababayan, para siya na ang bumira. Siya na ang bumanat. Kaya lang, papatulan din kaya ito ni Atty. Claire. Baka babarahin lang. Diba? Mama Nagari, shoutout po sa inyo ha. Late ka na. Patricia Laurel, magtataka ka pa pag sumayad sa kamay ng mga ng pera galing kay Sara, sayad, may saltik ka na. Talagang DDS na. Diba? Certified DDS na siya. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, si Sara ang garbage in, garbage out. Gawa ng her messages are nonsense lagi. Iba ang sinasabi sa topic niya. In short, garbage and no meaning at all. Tama. Bakit yung ibang abogado mas kinakampihan yung mga kriminal? Kasi nga, pera-pera lang labanan dito sa ating bansa. Nadamay na itong si Kaufman. Pera-pera lang din. Alam niya ata na trilyonaryo itong sila Digong Duterte. Kaya, yun, mga kabaya, ginagatasan niya na lang. Diba? Anyway, mga kababayan, magandang umaga po muli sa ating lahat. Magandang hapon na pala. At ako po ay kakain na rin, mga kababayan. Talagang nagugutom na ako. At saka, yung lalamunan ko ay tuyong-tuyo na. Ako ay magpapaalam muna sa pansamantala. At sakaling mga kababayan ay magkita-kita tayo mamayang gabi. Maraming salamat.
See ya.